Oh, ito na ang ating lulutuin. Exotic naman, maiba naman. Stingray, o kung tawagin sa amin ay pagi. Ililinisan lang natin yan, lalamotakin natin sa asin para matanggal yung lansa at yung dulas. Ito yung pamamaraan namin ng pagtanggal ng lansa. Kadalasan ito ay ginagawa namin sa mga isda, sa mga hito, yan yung mga sobrang dudulas. Ito yung alam namin na talaga namang napaka-effective. Hihiwain ko lang ito at ganun ulit, uulitin ulit, huhugasan ulit sa pamamagitan ng asin. Pagka ba naman yan ay hindi pa natanggal ang lansa ewan ko na lang. Kasimple-simple, nilalamas lang. Palagay ko naman itanggal ang dulas kaya pwede nang hugasan. At ayan na, sigurado na natin na talagang sobrang linis yan. Kukuha lang ako ng papangahang dito sa likod bahay. Siling pula at saka ito yung mabisang pantanggal lansa, itong tanglad. Pampabango din yan, humahalimuyak yan habang niluluto. Ito na nga yung pangrekado natin. Itong tanglad, pupukpukin lang natin yan para lumabas yung katas niya. Pagkatapos ay ipopold lang yan para siyang ibubuhol para syempre pagka niluluto natin yung ating page ay hindi siya magbusa-busalsal sa ating kawali. Ayan, ipapasok ko dyan sa may butas na yan para hindi siya yung nakakalat. Nakakadagdag bango yung tanglad na yan. At syempre, lalagyan natin ng sili, yung kulay green. Lalagyan ko nga lang pala ito ng suka, tapos pakukuluin ko siya sa ating tanglad. Konting kuluan lang yan, pagkatapos yan mamaya ay i-drain ko naman yung kanyang suka. Bali yung suka na yun ay itatapon na natin. Hindi naman mawawala yung lasa ng ating pagi nang dahil lang tinapon natin yung pinagkuluan na suka. Ginawa lang natin yan para masigurado talaga natin na wala na talaga yung kanyang lansa. Kahirap kumain ng malansa. Tignan ko sa inyo. Game, gigisahin ko na to at baka gisahin pa ng iba. Tatambog ko na ang bawang. Lulutuin lang natin ng bahagya yan. Pagkatapos naman ay pwede nang ilagay ang ating luya. Diyan sa luya na yan, aantayin nyo lang yan na yung sa tingin nyo ay naaamoy na ng inyong kapitbahay. Pagkatapos naman ay pwede na ilagay ang sibuyas. Pagka maputla na yung ating sibuyas, pwede na natin ilagay ang ating page. Uy, magandang pagitain to. Titimplahan lang natin to ng kaunting toyo muna, saka ng kaunting betchin. Pwede na din natin ilagay yung ating gata dahil mabilis lang naman maluto itong pagi na to dahil napakuluan naman na natin siya. Lalagyan ko lang rin pala to ng kaunting atsuete para maganda naman yung kanyang kulay. Ito optional to, depende sa inyo kung maglalagay din kayo ng atsuete. Wala naman lasa yan, naglagay lang ako ng ganyang atsuete para maganda yung kulay niya. Hindi pa man din siya naluluto ay talaga namang napakabango. Amoy pa lang, may lasa na. Paano pa pagka natikman na? Ilalagyan pa ng sili. Medyo maanghang. Lagyan na rin natin siling pula. Naku po, napakasarap niyan. Kaunting halo na lang yan. Medyo palalambutin lang natin sili. At saka naman natin tatakluban para sigurado natin na lutong-luto siya. At ayan, luto na nga. Sa mga nakakain na ng pagi na kamukha nito, i-comment nyo naman sa ibaba kung anong luto ang ginawa nyo. At sa mga may gustong ipaluto dyan, i-comment nyo lang sa ilalim kung ano gusto nyo ipaluto at susubukan natin lutuin yan. Salamat at magandang buhay Pilipinas!